Planchado na ang plenaryo at ang magkabilang panig ng prosekusyon at depensa para sa impeachment trial ni VP Sara. Sa gitna ng tambak na reklamo laban sa bise, attendance niyang isa sa mga panawagan ng Senate Impeachment Court. Narito ang politiko update ni Hannah T. Sa kauna-unahang pagkakataon, lilitisin ng Senate Impeachment Court ang pangalawang Pangulo ng Bansa simula July 6. Si Vice President Sara Duterte ang unang opisyal sa Pilipinas na 2 beses inimpeach ng House of Representatives. Una ay noong February 5, 2025, na kalaunay dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Ang ikalawa naman ay noong May 11. Umusad ito this time pa Senado na nakatoka sa paglilitis. Dumaan na rin ito sa pre-trial stage. Kabilang dyan ang paglalatag at pagmamarka ng mga ebidensya ng defense team at House Prosecution Panel. 4 ang paratang o Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Article 1 ang umano'y misuse of confidential funds. Ikalawa ang questionableng yaman ng bise, mga aligasyon sa kanyang SALN at business interests. Sa Article 3 naman nakasaad ang umano'y panunuhol sa DepEd nung siya pa ang namumuno rito. Ang huli ang umano'y assassination plot niya laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Mauunang isa lang ang Article 4. Susundan niya ng Articles 1, 3 at 2. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado 2:00 ng hapon. Pagkatapos ng SONA, nakaset na ito ng 3:00 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Aasahan ang opening statement ng defense at prosecution pagdating sa July 6. Bukas ito sa publiko na may limited number of seats sa plenaryo. Posible ring maglitawan ang mga tetestigo sa trial. Pagdating sa presiding officer, nakatakda si Senate President Win Gatchalian mag-preside, pero pwede ring buksan ang botohan sa kung sino ang maaaring pumalit sa kanya. Inamyendahan kasi ng Senado ang Senate rule kaugnay nito, na originally ay nagsasabing ang SP ang otomatikong presiding officer unless idaan sa majority vote. Dahil trabaho ng Senado to try and decide on the impeachment case, kailangan idaan sa botohan ng mga senador kung dapat bang alisin sa pwesto si VP Sara o hindi. 16 votes out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Yan ang nakasaad sa saligang batas. Tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok? Pero pilay ang Senado ngayon pagdating sa numero. Nagtatago pa rin kasi si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC. I will not yield to threats. I will not be intimidated. Nakakulong naman si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Suspendido rin siya bilang senador ng 3 buwan. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako. May hiwalay na rin plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Dati nang iminungkahi ni Senator Ping Lacson na sakaling may detained senator, pwede pa rin niyang gampanan ang tungkulin sa impeachment trial sa pamamagitan ng paghiling sa korte na makasipot ito sa proceedings. Pero wala pang aksyon sa ngayon ang Senado kung dapat bang ibaba ang threshold pagdating sa bilang ng boto. Sa panig ng House Prosecution Team, maaari raw nilang hilingin ito sa impeachment court at the appropriate time. Sabi ng advisor nilang si dating Representative Robert Ace Barbers, kailangan daw isettle ito ng impeachment court at maaari itong iakyat sa Korte Suprema para maresolusyonan. Dati nang may 1949 Supreme Court ruling na nagsasabing ang Senate majority ay nakabase sa mga miyembrong maaari pang mapilit na dumalo sa sesyon. Ngayong all systems go na pagdating sa impeachment trial ng bise, pinasisipot siya ng Senate Impeachment Court sa paglilitis. Sa tagal ng tinahak ng VP Sara saga, paglilitis na nga kaya ang susunod nitong kabanata. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionario News Channel. Tulad ng Senado, attendance din ni VP Sara sa trial ang hiling ng House Prosecution Team. Humarap daw sana sa paglilitis ang bise at huwag iasa ang pagsagot sa mga abogado.
Yan ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi man miyembro ng House Prosecution Team, tututok pa rin daw sa impeachment ni VP Sara ang ilang mambabatas. Dapat daw ay magpakita ang bise at huwag magtago sa likod ng mga abogado. Ang hinihintay ng taong bayan, hindi yung 16 niyang mga abogado. Ang hinihintay ng taong bayan, humarap si Sara Duterte sa kanila. Harapin mo yung kaso mo, ikaw mismo ang humarap bago magsabi ng kung ano-ano. At saka itong bloodbath na ito, naritingnan natin ito, lumang tugtugin na. Ang prosekusyon, handang-handa na raw para sa Lunes. Wala na raw atrasan, tuloy na ang paglilitis. Ayon sa isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na sila sasagot sa pre-trial order ng Senado. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, ito raw ay para maiwasan ang anumang delay sa pagsisimula ng trial. Wala rin naman daw nakitang problema ang prosekusyon sa inilabas na pre-trial order. Full force sa 26 na miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.